Hindi lang sa mga kalsada ng Maynila at The Hague, Netherlands, kundi maging sa Amerika. Nagprotesta ang ilang mga Pilipino kontra SONA. Ang una sa kanilang agenda, kalampagin ang gobyerno sa trade deal ni PBBM at US President Donald Trump. Ang detalye sa agenda report ng ating US correspondent Don Tagala. Sa pagbubukas ng Murray Cafe sa New York City nitong weekend, hindi maiwasang mag-alala ng may-ari na si Dan Samonte. Ang best-selling drink nilang iced ube latte ay gumagamit ng ube extract na imported pa mula sa Pilipinas. Nakikilala rin ang kanyang cafe sa Filipino Rice Bowls or Silogs na meron ding sangkap na mula sa Pilipinas. At ang kanilang kape, inangkat din mula sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya naman pagdating ng August 1st, inaasahan niyang may pagbabago sa presyo ang kanyang mga bilihin dahil sa Trump tariff. Pero dahil bagong bukas lang ang kanyang cafe, susubukan daw muna niyang saluhin ang dagdag na gastusin dulot ng taripa dahil baka hindi na magsibalikan ang kanyang customers. I will try to maintain it first. I want to keep the customers. I don't want to give a high rate, especially with the started. I'll try to absorb. We'll source a different vendor or locally or a different area if possible, if the price will go up. Samantala, dose-dose ng protesters ang nagtipon sa konsulado ng Pilipinas sa New York City para sa tinatawag nilang People's SONA. So when we say People's State of the Nation Address, we are here to talk about the true state of our people. Umalma sila sa epekto ng Trump tariff sa Filipino-Americans tulad ni Samonte. Binatikos din nila ang kahinaan ng administrasyong BBM sa pakikipagnegosasyon nito kay US President Donald Trump at sa 19% tariff nito sa Pilipinas. It's a lose-lose situation for the Filipinos in the Philippines, for the Filipinos and the people here in the US who are the consumers who will foot the tax. The tariffs is a form of bullying by Trump, and that Marcos Jr. basically gave in to the bullying. And so instead of actually fighting for the Philippines, standing up for the Philippines, he just gave in. Actually, he gave in to 0% tariffs on our end. Binigyang pansin ni PBBM ang contributions ng overseas Filipino workers sa kanyang SONA, pero ayon sa protesters, aksyon mula sa gobyerno ang kanilang hanap. Proteksyon para sa Filipino seafarers at undocumented Filipinos ang kanilang kailangan laban sa di makatarungang immigration enforcement ng Administrasyong Trump. Isa si Kuya Max Landonio ang nahuli at na-detain ng ICE kahit siya ay matagal ng green card holder. Ayon kay Kuya Max, pakiramdam niya hindi siya nakatanggap ng tamang suporta mula sa Philippine government. I'm here not because of the action of the Philippine consulate or its government, but the love and advocation of the true people that did that for me. Kaya naman ang mensahe ni Mike Legaspi para sa mga Pinoy sa Amerika, panahon na para hindi na umasa sa Philippine government at kumilos na silang mag-isa. Tuloy-tuloy na lumaban para sa ating karapatan, para sa ating kagalingan. Huwag umasa sa gobyerno. Kumbaga yung sinabi namin kanina, ito ay isang people's state of the nation dahil tayo na lang din ang magiging may akda ng ating kinabukasan. Ayon sa ilang mga Pinoy sa East Coast, kung hindi natutugunan ng gobyerno ng Pilipinas ang pangangailangan ng mga Pilipino, handa na silang kumilos para sa sarili nilang kapakanan. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.